kapigan. Nandito po tayo para gumawa na naman ng bagong topic. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga personalidad na na-impeach sa ating Philippine history. Sana po mapasaya ko po kayo sa aking bagong vlog. Maraming salamat po. Tara na po at ating panuorin ang mga kwento ng impeachment, tungkol sa impeachment. Maraming salamat po. Impeachment. 2005 nang i-appoint ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ngayon Pampanga Representative si Merceditas Gutierrez bilang ombudsman. At sa 5 taon niya sa serbisyo, ilang beses na rin siyang tinangkang patalsikin sa pwesto. Tagapagtanggol ng bayan laban sa mga sinasabing tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno. Yan ang trabaho ng opisina ng ombudsman. Pero ang mismong ombudsman ngayon na si Merceditas Gutierrez, mahigit 2 taon nang inaakusahan ng katiwalian. March 2009 nang ihain ng grupo ni na dating Senador Jovito Salonga ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Gutierrez. Subalit na-dismiss ito Nobyembre ng taon ding yun. July 2010, panibagong impeachment complaint ang inihain ng grupo ni Akbayan Representative Risa Hontiveros Barakel. Sinundan ito ng isa pang impeachment complaint noong August 3, 2010 na isinampa naman ng bagong alyansang Makabayan. Ang dalawang reklamo idineklarang sufficient informant substance ng House Committee on Justice. Pero nagpetisyon si Gutierrez sa Supreme Court para ipatigil ang pagdinig ng mga naturang reklamo sa Kongreso. Hindi raw ayon sa batas na dinggin ang 2 reklamong isinampa sa iisang taon. Hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Subalit February 15 ngayong taon, dinismiss ng korte ang petisyon ni Gutierrez. At ngayong araw na sana itutuloy ang pagdinig nito ng Kongreso. Pero kahapon, panibagong motion for reconsideration ang inihain ni Gutierrez sa Supreme Court. Sa mga naging ombudsman, ikalawa na si Gutierrez sa sinampahan ng impeachment complaint. Ang dating ombudsman Aniano Desierto, sinampahan din ng impeachment noong mga taong 1996, 2001 at 2002. Subalit ang lahat ng ito, na-dismiss lang sa Kamara. Nag-resign noong umaga, in-impeach kinahaponan. Bakit nga ba nangyari yan kay COMELEC Chairman Andy Bautista? Yan ang tinutukan live ni Tricia Zafra. Tricia. Mel, sa huling araw ng sesyon bago ang kanilang break na isalba sa plenaryo ang impeachment complaint na ibinasura ng nauna ng House Committee on Justice. Sa botong 137, in-impeach ngayon ng Kamara si COMELEC Chairman Andres Bautista. Binaligtad kasi sa plenaryo ang inihaing report ng Committee on Justice na nagbabasura sa impeachment complaint laban sa COMELEC Chairman dahil insufficient informang reklamo. 75 kongresista ang bumoto pabor sa committee report na nagbabasura sa impeachment complaint. 2 naman ang nag-abstain o hindi bumoto. Sa plenary session ngayong hapon, ipinresinta ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali ang report para tanggapin at aprubahan sa plenaryo. Pero tumutol dito si Cebu Representative Gwen Garcia na isa sa mga nag-endorso noon sa reklamo. Dahil tinutulan ng mosyon, nagdesisyon si House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas na pagbotohan ito ng plenaryo. Voting on resolution number 1397 under Committee Report 429, the vote shows 75 voted in affirmative, 137 voted in negative, 2 in abstention. It is about House Resolution number 1397, dismissing the impeachment complaint filed by Jacinto Biparas and Ferdinand Estopacio against Commission on Elections Chairman Andres de Bautista. The vote shows that the resolution is overridden.
Isa si House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga bumoto kontra sa tuluyang pagbasura ng impeachment complaint. I believe that the charges against the chairman of the Commission on Elections, Chairman Bautista, are very serious. Therefore, I vote no to the committee report. Kabilang sa mga reklamo kay Bautista, ang hindi raw tamang deklarasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil sa ibinunyag ng kanyang asawang si Patricia na may nakatagong yaman si Bautista na aabot sa 1 bilyong piso. Kasama rin sa reklamo ang naganap daw na COMELEC data breach noong election 2016 na hindi raw niresolba ni Bautista. Itinanggi na ito ni Chairman Bautista. Kanina lang, nagsabi siyang nagsumite na siya ng resignation na epektibo sa pagtatapos ng taon. Kapag inakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment ni Bautista, tatayong trial judges ang mga senador. Ang House Committee on Justice naman ang tatayong prosecution panel. Sina Attorney Ferdinand Topacio at former Negros Occidental Congressman Jacinto Paras ang naghain ng impeachment complaint. Sina Congresswoman Garcia, Congressman Harry Roque at Congressman Abraham Tolentino naman ang nag-endorso rito. Sabi ni Roque, ngayong gabi rin ay magbibigay siya ng draft ng Articles of Impeachment kay Congressman Umali. Maaari naman daw itong i-transmit sa Senado kahit naka-break ang sesyon. If he thought that madadala niya yung mga kongresista with that very lame claim to resignation, apparently, to answer your question, the 137 congressmen saw through it all. Even if today, this minute, he were to file an irrevocable resignation, he has already been impeached. He lost his opportunity to voluntarily resign. Whatever happens from now on, in the records of the House, in the records of this nation's history, he is the first COMELEC chairman to be impeached. Mel, ayon kay Congressman Umali, kakailanganing mag-convene ng kanyang komite para pagplanuhan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng House Justice Committee. Samantala, sa isang tweet naman ni COMELEC Chair Andres Bautista, sinabi niyang ikinalulungkot niya ang naging desisyon ng Kamara pero tatalima siya sa mga itinatakdang proseso ng impeachment. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra. Habang umaarangkada sa Kamara ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, gumagalaw na rin ang Office of the Ombudsman para himayin ang mga testimonya at dokumento na magpapatibay umano sa mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa na ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte matapos hilingin ng House Committee on Justice ang mga kopya nito para gamitin sa ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, mas mabilis na mailalabas ang SALN ng bise dahil bukas na rin naman sa publiko ang access sa mga SALN ng public officials na nasa ilalim ng tanggapan. Kabilang sa mga hinihingi ng komite ang SALN ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, kasama ang mga SALN noong termino niya bilang Mayor at Vice Mayor ng Davao City. So, even a simple request would do. No? And so much more if it is a subpoena, we will comply. We would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. Pinagsama-sama na rin ng Ombudsman ang mga reklamong natanggap nito laban kay VP Sara na halos magkakapareho. Sumasa ilalim na rin ang mga ito sa fact-finding investigation ayon kay Clavano. There are times when there are intersections po between the petitions and we are careful to make sure that we move efficiently. No? Alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kaya masusi rin anyang babantayan ng Ombudsman ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Kumikilos na rin ang Ombudsman para makausap si Ramil Madriaga, ang lumantad na umano'y bagman at dating security aide ni VP Sara. Sinusuri na ng tanggapan ang mga alegasyon at nilalaman ng isinumite nitong affidavit Desyembre nakaraang taon. Because we understand the political ramifications here. No? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want
to make sure na isa-isa muna. Sa kabila naman ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, magtutuloy pa rin anya ang investigasyon ng Ombudsman dahil hindi naman ipinagbabawal ang parallel investigation dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.